Good job! Perfect score! So, I hope na nag-enjoy po tayo. So, congrats! Congrats dun sa mga nakasunod, pero parang naririnig ko may mga hindi nakakasunod. Hindi ko po alam kung sa age po ba to or what, pero hindi po tayo magiging ages dito. So, ayan. So, alam nyo ba na dun sa mga hindi nakasunod, alam nyo ba na according to the latest study from McGill University in Canada, 3% ng total population natin ngayon, 8 billion people, so 3% ng 8 billion people ay arrhythmic or hindi makasunod sa rhythm or sa beat. So kung ikaw isa dun sa mga hindi nakasunod kanina, you're part of this very rare 3% of the population. So clap for yourselves na hindi kayo nakasunod kasi napaka-rare mo. Ayan, so according to Oxford naman, yung rhythm daw, yung meaning ng rhythm is the regularity in the repetition in time or space of an action, process, feature, condition, or event. Or we can simply say na ang rhythm ay regular rise and fall in intensity. So, rise and fall ng intensity, either kahit anong action yan, may it be a process, a feature, or a condition, or an event. Rhythm is the rise and fall of itong bagay na to. Amen? And God, being the great Lord that He is, Lord of the heavens, He created earth to be dominated with natural rhythms. Amen? So, yung mundo natin, itong paligid ng mundo natin na to, He created it with natural rhythms. So, mababasa nga natin from the first verse dun sa Bible, from Genesis chapter 1, verses 1 to 5. Sabi dito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. Sabi ni Lord, let there be light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from darkness. God called the light day, and the darkness He called, ano tinawag ni Lord sa darkness? He called it night. And there was evening, and there was morning, the first day. Amen. So before po tayo mag-proceed po further sa word ni Lord, can we just lift the service in prayer? Yes, Father God, maraming salamat, Father God, for tonight, Lord God. We're excited, Father God, to hear your word, Lord God. We're excited to learn from you, Lord God. We're excited for your revelation, for your message for tonight, Lord God. May we, Lord God, every one of us here, Lord God, na nakikinig, Lord God, ng inyong salita, Lord God, will have an open heart, Lord God, have a receptive heart, Lord God, to receive, Lord God, ang iyong mensahe ngayong gabi, Father God. We are excited, Lord God, to hear, Lord God, more from you tonight, Lord God. Maraming salamat, Father God. We rebuke, Lord God, all the distractions, Lord God, the work of the enemy, Lord God. And we pray, Lord God, na yung pangalan mo lamang, Lord God, yung salita mo lamang, Lord God, at ikaw lamang, Lord God, ang mapipreach ngayong gabi na to, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Thank you for your word. Thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sabi nga dun sa Genesis chapter 1, actually, this will be the pattern. Amen. So, kung babasahin ulit natin itong Genesis chapter 1, this will be the pattern for every day followed the first week of creation. So, ito yung naging pattern dun sa succeeding days na nagkaroon yung creation. So, God established a steady rhythm that created order for humankind for all eternity. So, ito yung ginawang pattern ni Lord para dun sa kung anong magkakaroong order na ginawa niya para sa humankind panghabang buhay. So, we observed it in the rhythm of the days. Diba makikita natin yung natural rhythm sa days? Kasi we have mornings, we have night, we have sunrise, we have sunset. Diba? Ito yung mga ginagamit natin so that we can sleep. We know when to sleep. We know when to wake up. We know when to go to work. We know when to rest. Amen? So, we also find rhythm dun sa mga seasons na meron tayo, diba? Here in the UAE, we only have two. Hot and very hot. So, na-joke lang, di ba? Cold and hot season, di ba? Sabi nga na winter or spring, pero all in all, we have winter, spring, summer, and fall. All you have to do is call. So we have winter, spring, summer, and fall, and the way we move within them, diba, sowing, reaping, planting, harvesting, alam natin yung gagawin natin depending on the season that we have. Amen? We also feel the rhythm, the natural rhythm of God in our bodies. Breathe in, breathe out. Diba? Natural rhythm yun eh. Breathe in, breathe out. Hindi man natin yun controllably. Hindi natin makakontrol yung pag-breathe in, breathe out natin. But praise God kasi hindi natin siya kailangan i-control. But it's natural rhythm within us. And the steady pulse of our heartbeats in our chest. Kung hawakan niyo yung mga chest niyo,
Steady heartbeat yan. Yan ay natural rhythm created by God for us. Amen? And as humans, tayong humans, we translate itong natural rhythm na to, designed into things that we create. Yung mga bagay na ginagawa natin, we translate this natural rhythm dito sa mga bagay na to, di ba? Rhythm is the foundation of our music. Diba yung mga music na kinanta natin, may rhythm yan, mga yan, kaya nakakasunod tayo. We have rhythm in how we move, kung paano tayo gumalaw, di ba? Yung iba, pag naglakad, nasa beat pa, minsan nakikinig, naka-fierce face, pero ano yung pinapakinggan? Yung kanta sa, 1,000 miles pala yung pinapakinggan, pero naka-fierce face, naka-headset, di ba? We move with rhythm. Di ba? Kung paano tayo mag-ayos ng gamit, we want certain things. Kung paano nakaayos yung gamit natin, di ba? And even in how we eat. May mga kilala akong tao na binibilang pa yung pagngaya nila. So, hindi na lang natin siya i-name drop, di ba? Amen. Some people are too specific with their rhythms. Napak-specific nila ng rhythm nila that it stresses them out when they are out of rhythm. Amen. Di ba? Minsan yung iba na-stress na sila pagka hindi nila nailalakad na maayos yung lakad nila or hindi nila nagagawa within the rhythm that they want yung mga bagay-bagay. And, alam niyo ba na being out of rhythm can be deadly for some. Like extended winter. Diba pag extended yung winter, yung mga animals na nag-hibernate, it can be deadly for them kasi they have specific stored energy in their body para dun sa specific time ng winter. So pag nag-prolong yung winter, mauubos na yung energy nila, magugutom sila, hindi sa makakuha ng pagkain. And even sa ating mga tao, have you ever heard of heart arrhythmia? Napakinggan po natin, sino po yung mga nagpa-check up na dito recently, yung mga kumain ng New Year. Diba, heart arrhythmia, ano daw to? Ito yung irregular heartbeat sa puso natin, diba? Which can cause serious damage in our heart. So pag irregular yung heartbeat sa puso mo, pag nag-skip ng beat, sumaobra ng beat, so it can be deadly. Amen. So Ephesians chapter 2 verse 10, sabi dito, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Amen. Much like creation itself, God created us with natural rhythm in mind. Kinday tayo ni Lord na iniisip niya na may natural rhythm din tayo. At ano yung natural rhythm na yun? Sabi dito sa verse na to, na nawawala, that is to do good works and enjoy His creation. Amen. Yun yung natural rhythm na ginawa para sa atin ni Lord eh. Gusto niya na ang gagawin natin ay good works at i-enjoy ang creation na meron siya. That's according to Ephesians chapter 2 verse 10. But since the story of creation, simula pa lang ng creation, simula pa lang sa Genesis, the enemy is very keen. Napakasigasig ng enemy to keep us out of that rhythm. Diba ano yung nangyari? The story of the fall of man. The Garden of Eden, diba? Doon pa lang, Genesis pa lang. Story of the fall of man. And every fall of man after that. Diba? Ang daming beses na na-fall yung tao, ang daming beses na nadapa yung tao. It shows that we humans, tayo mismo, we struggle to keep rhythm sa buhay natin. Hindi natin kayang i-keep yung rhythm na yun without the grace of God. Amen? So sa mga nagpa-fasting po dyan, meron po bang nagpa-fasting po ng pagkain natin dito? So kamusta po yung first week of fasting natin? Amen. So parang wala po tayong energy. Baka mamaya po yung breaking of fast natin. But wait lang, sumutuloy yung sipon ko. Ayan. But struggle is real, di ba? Nakakagutom nga. May mga certain periods of time na nakakagutom talaga. Or sometimes if you're like me who's fasting social media or object fasting, di ba? Sometimes yung phone natin, automatically, pag kinuha mo, alam mo na kagad kung anong apps yung pindutin mo. So sometimes, ganun yung nangyayari sa akin. Mindlessly, I pick up my phone, tapos click ko yung mga social media apps. Pero, yun, praise God, because of the grace of God, nakakayanan natin, hindi naman siya temptation, but nakakayanan natin na i-limit yung mga bagay na yun, di ba? Sabi nga nila dyan sa labas, laban kabayan. Laban kabayan, kaya natin yan. We still have, how many weeks more? Still have 2 weeks more for our prayer and fasting. Kaya kapit lang tayo. Because God is the one who will help us. Kasi nga, di ba? We are created to do good works in Christ. Amen? Kaya nating matapos yung prayer and fasting kasi ilan lang naman yan, di ba? 21 days lang yan eh. Kasi yun yung intention ni God para sa atin. Tulungan tayo to do good works in Christ. Kaya naman this afternoon, nakita na natin kanina, ang message ni Lord for us is, keep the beat. Amen. So sabihin mo nga dyan sa katabi mo na hindi ko alam kung matutulog na, keep the beat. Amen. Amen.
So pasensya na po sa boses ko tonight. So during this prayer and fasting natin, God wants us to be reminded of the natural rhythm that He intended for us to have. Yun yung gustong i-remind sa atin ni Lord na meron akong rhythm na binigay sa iyo. Huwag mong kalimutan to. Tutulungan niya tayo, definitely. Amen. So tonight, we will look at some causes on how we lose our natural rhythm, kung paano ba tayo nawawala sa natural rhythm na intended ni Lord, and spiritual practices, yung mga practices para maibalik tayo dun sa beat na intended for us ni Lord. Amen. So, kung kanina nahirapan tayo na sundan yung mga beat kasi may mga nagmamadali, may mga mababagal, may mga out of beat, ngayon hindi tayo mahihirapan kasi si Lord mismo yung tutulong sa atin to be in beat with Him. Amen. Amen. So first pitfall, sabi dito, when life seems to move too fast. Amen, di ba? Sometimes life moves too fast. Amen. So life, especially here in Dubai, here in UAE, I know that you will all agree, di ba? Has a way of speeding things up. Napakabilis ng buhay dito sa UAE, di ba? Sabi niyo, di ba, naka 1 week na nga tayo sa prayer and fasting natin, di ba? Laging nagmamadali. Yung mga nagda-drive, na flash na ba kayo sa fast lane? So, sorry kasi isa ata ako doon. So, di ba? Lahat ng tao nagmamadali sa metro, bawal mabagal. Kasi pag mabagal ka, matutulak ka, tapos maaaway ka na, di ba? Sabi nga ni sabi nga ni John Mark Comer, isang author ng libro na Ruthless Elimination of Hurry. Sabi niya, the modern world is under a new epidemic called hurry sickness. So, meron daw bagong sakit na ngayon na kumakalat which is called hurry sickness. At sinabi niya kung ano yung mga symptoms ng hurry sickness na to. So, ikaw ngayon na nandyan or nanonood online, check the symptoms if you have, kung meron nga tayong hurry sickness. So first, ito daw yung mga symptoms ng hurry sickness. Sabi niya, if you feel restlessness. So kung nakakaramdam tayo ng restlessness, hindi tayo makatulog, workaholism. So sobrang po ba tayo? Sigasig na magtrabaho at magpahinga. So if we feel emotional numbness, do we feel emotional numbness? Or do we have escapist behavior? Gusto natin na, sige, magpapakalayo-layo muna ako, travel muna ako, tayong pera. And lastly, yung slippage of spiritual disciplines. Nakakalimutan na po ba natin yung mga spiritual duties natin? So, if you have at least two of these symptoms of hurry sickness, definitely you have hurry sickness. So, how sick are you? How sick are we? Diba lahat tayo dito sa UAE, we are here to work, we are here to provide for our family. So definitely meron tayo isa sa mga symptoms na to. So how sick are we? But the good thing is, hindi pa man napapangalanan yung sakit na to, hindi pa na-identify yung hurry sickness, God already has a solution for us. Sabi nga niya sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it, ano daw gagawin natin? You shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Then, what He did? He rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Amen. Sabi ni Lord, yung day of rest, yung Sabbath day, is holy. Amen? Alam niyo ba na the practice of Sabbath helps us to slow down so we can fill up. So yun yung purpose ni Lord para dun sa Sabbath day. Ang gusto niya sa atin ay mag-slow down sa busy life natin. Take some rest. And actually, it's a weekly discipline. So every week, we are required to have at least 1 day of rest that acts as a reset button in our hurried lives. So yun yung gusto gawin ni Lord sa atin, i-reset yung bagong week natin. Pahinga, napaka-busy mo buong week, i-reset natin yan. Magpahinga ka muna. You know what? Sabbath comes from the Hebrew word Shabbat. Amen? So, comes from the Hebrew word Shabbat, which means to stop. Amen? So, kung meron kayong ka-workmate na Shabbat ng Shabbat, anong sasabihin niyo sa kanya? Stop. Joke lang. So, Hebrew word ng Sabbath is Shabbat, which means to stop.
So, ibig sabihin, Sabbath day, it literally means stop day. Hihinto tayo. Amen? And actually, this is one of the 10 commandments as well. Diba? Ano yung commandment na yun? Pangilang commandment yun? Diba? Remember the Sabbath day and keep it holy. So some of you may argue, diba? Napag-aralan natin ito, may New Testament, may Old Testament, may New Covenant, may Old Covenant. So some of you may argue, Sabbath day is Old Testament law and we are now under grace. Amen? So if you are under grace, we are no longer under the law. But you know what? Sabbath day predates the 10 Commandments. So meron ng Sabbath day bago pa magkaroon ng 10 Commandments. And in fact, it even predates the fall of man. So bago pa magkasala yung man, bago pa magkasala si Adam and Eve, meron ng Sabbath day. Saan yan ang galing? Genesis chapter 2 verses 2 to 3, it says, "By the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, ano ginawa ni Lord? He rested from all His work." Ibig sabihin, lahat ng work, pahinga siya. Hindi niya sinabi na He rested from some of His works, from some of His duties, but He rested from all His work. Then, God blessed the seventh day and made it holy, because on it, inulit-ulit, He rested from all the work of creating that He had done. Amen. God demonstrated to us on how we should act at the end of every work week. Si Lord na yung nagpakita anong gagawin natin every work week. Diba? Being the Almighty God that He is. Diba? Napaka-almighty niya. But what He did, on the seventh day, He rested as well. So, sino tayo para hindi magpahinga? Amen? And this is backed up by science. Wala pala akong slide para dito. And this is backed up by science actually. So according to a study in Stanford University, so pwede niyo pong i-research yung mga sinasabi ko mamaya. According to a study in Stanford University led by Professor John Pencavel, sabi niya dito, the average human sa panahon ngayon, the average human can only be productive for 50 hours a week. So 50 hours lang yung productive hours ng mga tao ngayon, which is equivalent to a 6-day, 8-hour shift. So if you're working 6 days, if you're working 8-hour shift, so yan yung equivalent ng productive day. So if you go more than 50 hours a week, yung mga hours after that will be not productive. So it's a reminder para din sa sarili ko. Don't be workaholic. Huwag tayong masyadong magtrabaho ng sobra-sobra dun sa allotted time natin. Kasi amen, di ba? So, nag-overtime without pay. Amen. Dahil kasi, di ba, hindi na rin productive. So, anong mangyayari din sa mga works natin na after that, di ba? Wala na rin. Pwedeng, bukas sa OTY, di ba, hindi natin sure kung magiging okay pa ba yung output ng trabaho natin. But, I know that I'm speaking from a different perspective. I know some of you are working more than that. I know some of you are required to work more than that. But, I encourage everyone that if you have time, rest. Amen. Amen. Eto nga, sabi nga dito, Mark chapter 2 verse 27, "Then He said to them, Sabbath was made for man, and not man for Sabbath." Amen. So praise God kasi ginawa pala yung araw ng pahinga para sa atin. Amen. Intended ni Lord na magpahinga tayo. Amen. So eto na dito na si Jesus ang nagsabi nito, "The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath." Jesus Himself said that. Amen? Yun nga, the Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of Sabbath. So yun yung gusto mangyari sa atin ni Lord. Pahinga tayo. Amen? Para ma-meet yung mga pangangailangan natin. Amen? Ang araw ng pahinga ay ginawa ng Diyos para sa tao, upang ang tao ay magpahinga. At anong gagawin natin? We shall rest. Amen? Traditionally, so from the olden times, even up to the present in certain places, Sabbath is observed from Friday night to Saturday night. Amen? Amen. So it's from Friday night to Saturday. Kaya pala nung nagpunta kami ng Israel that time, sobrang mura nung Saturday. Kasi pagdating namin dun, wala kaming masakyan, wala kaming makainan, wala kaming mapuntahan. Kasi nga, almost ma-stuck na kami sa airport kasi nga, even yung mga public transport is closed on that day. Pero, paglabas namin, ano yung mga nakita namin? Mga kabayan. So, yung mga kabayan, nandun, yung mga tindahan ng kabayan bukas, yung supermarket nila bukas, yung mga kabayan lang yung makikita nyo talaga sa kalsada. So,
grabe, ibig sabihin, ganun sila ka-dedicated talaga dun sa Sabbath day. Amen. So how do we practice the Sabbath rhythm? So paano ba natin ipapractice yung Sabbath rhythm? So get started with Sabbath rhythm. So first, choose a day. Amen. Alam ko na hindi lahat dito ay pare-parehas ng day off. Hindi tayo Saturday off, hindi tayo Sunday off. Pwedeng middle of the week yung off mo, pwedeng start of the week yung off mo, di ba? But what is important is you have to choose a day. Mamili tayo ng araw. We work different shifts and different days. Kaya you can always choose a day. If you have Saturday off, so kung meron naman kayong Saturday off, we encourage you na magpunta rin dito sa ating church para sama-sama tayong makapakinig ng salita ni Lord, makapag-worship, praise and worship corporately, makapag-pray corporately, mapag-pray ang isa't isa, di ba? So yun yung kung Saturday off kayo, yan, punta lang kayo dito so that we can come together and worship God. And also, kung meron naman kayong mga available days within the week, so if you're available we have different share group Bible studies actually. Currently, we have, I think, 7 Bible studies within the UAE. So, kung available po kayo or malapit kayo dun sa bawat isa, so in Sharjah, we have 3. We have near Mega Mall. We have in Majas, happening every other Thursday. We also have in Al Nada, happening every end of the month. I think every 30th of the month. Amen. So, we also have 2 in Dubai, one beside the Philippine Consulate and one in Discovery Gardens area, happening every other Thursday as well. And we also have the newly opened Abu Dhabi Share Group, which is happening every Wednesday. Amen? And if you're not available to come on site, we encourage you to join us online every Saturday at GU Pinas. So it's happening every 4 p.m. So if you're not available on that day or you just want to attend or gusto mong ipa-attend din yung family mo sa Philippines, so we have every Saturday 4 p.m. UAE time or 8 p.m. Philippine time. So praise God kasi I think we saw 2 new faces who joined recently sa GU Pinas. So we're encouraging you na kung kayo ay nandito at yung family nyo nasa Pinas, also invite them to a Bible study. Amen. So second, di ba, choose your day. So ikaw na mamimili ng araw mo, ng araw ng pahinga. Second is, you have to plan for it. Sabbath and rest doesn't mean you will be lazy. Hindi naman sinabi ni Lord na porket time of rest, time of laziness na, di ba? Yung lounging around, nakahiga ka lang, nakaupo ka lang sa sa couch nyo, di ba? Doom scrolling ka lang, di ba? Hindi mo alam, 3 hours ka na pala sa TikTok, di ba? Social media lang, di ba? You have to work around your schedule. You have to check when is the best time to do your chores so that during Sabbath day, ang gagawin mo lang talaga is mga bagay na dapat gawin during Sabbath day. Amen? So mamaya, i-discuss natin kung ano yung mga pwedeng gawin. So, lastly, sabi dito, make time for rest and worship. Amen? So, this is what you have to do on Sabbath day. Hindi ka lang dapat magpahinga, dapat din mag-worship tayo. Amen? So, maraming bagay na pwedeng gawin for rest day. We can walk. Diba? Pwede lang tayo mag-walk sa park. We can read a book. We can cook hearty meals. We can pray. We can even go to church katulad ng ginagawa natin. Amen? And finally, if nalilito pa rin tayo on what to do on Sabbath day, on our rest day, so ito lang yung medyo madaling sundan. So, if it's life-giving, then do it. Gawin mo kung nakakapagbigay buhay ito. If it's life-draining, kung nadidrain ka dahil sa mga bagay na ito, huwag mong gawin. Amen? If it helps you to feel refreshed, go for it. Gawin mo kung marerefresh ka. But if it leaves you weary, kung lalo ka pang mag-worry, magiging weary ka, don't do it. Amen? And lastly, if it draws you closer to God, anong gagawin? If it draws you closer to God, then yes, do it. But if it pulls you away from Him, probably, hindi dapat natin yung gawin. Amen? Amen. So if you feel like you're moving too fast, sabi ni Lord, slow down and rest in His presence. Amen? Because, and I cannot reiterate this enough, because we can never pour from an empty cup. Amen? Hindi tayo makakapagbigay from a place of nothingness. Hindi tayo makakapagbigay kung wala tayong maibibigay. Amen? Kaya naman you have to rest. Amen? Amen. So second, sabi dito, the world teaches us to be too free with our choices. Masyadong maluwag, masyadong free. Amen? According to a theologian named N.T. Wright, sabi niya, he compares Scripture as a 5-act play. Or yung mga dula-dulaan. So nakapanood na po ba tayo dito ng mga play
Di ba yung sa mga opera house, yung mag-formal ka pa, di ba? Or sa high school play ng mga anak natin, or tayo mismo naging part ng high school play. So sabi ni N.T. Wright, he describes yung scripture as a 5-act play. So first, beginning, which is yung creation. Act number 2, conflict, which is the fall of man. Fall of man multiple times. Act number 3, rising action, which is Israel. Act number 4, the climax, which is the arrival of Jesus. And act number 5, the resolution, which is we are in the beginning part of, or the early church of the New Testament. As players of a grand story, lahat tayo dito part of the big story of Jesus, of Christ, of Lord. Dapat alam natin kung ano yung nangyari sa simula. Amen? We have to learn the scripture. We have to learn the origin. We have to learn the plot so that we can act accordingly. So kung hindi natin alam yung nangyari before, hindi natin alam yung mga ginawa nila before, how can we act our part now? Amen? Amen. So mag-share lang ako sa atin ng medyo hindi Bible-related. So if you're a Harry Potter fan, so meron po ba dito Harry Potter fan like me? So if you're a Harry Potter fan, you would know that there are 2 actors who played Dumbledore. So dalawa po yung actor na nag-play ng Dumbledore. So first po si Richard Harris. So nakadalawang movie lang siya kasi namatay siya before filming the 3rd one. Then he was succeeded by Michael Gambon. So those 2 are good actors. But Michael Gambon portrayed a very different Dumbledore than Richard Harris. At yung portrayal ni Michael Gambon ay very different from what was described in the books. Alam niyo kung bakit? Because in his defense, sabi niya, hindi raw kasi niya binasa yung books. So ang ginawa niya, he free-willed the character. So kung ano lang yung tingin niyang, kung paano si Dumbledore, yun lang yung ginawa niya na character. So ganun din yung mangyayari sa role natin as Christians. If we will not read the scripture, kung di natin babasahin kung ano yung mga nangyari before, kung di natin babasahin kung ano yung mga nangyayari at mangyayari pa, we will not be doing our part best. Amen? If we will not be intentional in knowing the origin, in knowing the history, in knowing the plot, in knowing Jesus, in knowing what He did on the cross, we cannot do a very believable role as Christians. Amen? So we have to know what happened. We have to know His Word. Amen? Sabi nga niya sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sabi niya dito, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Amen. So lahat ng salita na sinulat ni Lord doon ay magagamit natin for teaching, for rebuking, for correcting, for training. Lahat ng nakasulat doon sa Bible. Amen. It will be very useful for us dahil lahat yan, everything in it was designed by God. Amen. You can't play the part if you don't read the script. Amen. Kung artista po tayo, sino po ba yung mga nakapag-artista na po dito? Amen. Yung mga nag-audition sa PBB, ayan, may nakikita ko nagtataas ng kamay, di ba? If hindi mo binasa yung script, you will not be able to do your part believably. Amen. And you know what? The Bible guides and informs us, not so that we mindlessly repeat the other characters in the story, di ba? Nakasulat yung mga salita dun, yung mga nangyari dun sa Bible, hindi para ulitin natin yung mga ginawa nila, but so that we allow the previous acts in the story to inform us. Ginagamit natin yung mga story na nandun so that we will be informed, we will be guided accordingly kung ano naman yung gagawin natin sa part ng story natin dito sa grand story ni Jesus. Amen? When Christians don't read the script, dalawang bagay yung mangyayari. So if we don't read the scripture, dalawang bagay yung pwedeng mangyari sa atin eh. We get stage fright. First, we get stage fright. So we freeze in moments. Hindi natin alam yung gagawin natin kasi hindi natin alam kung ano yung dapat natin gawin because we don't know. So ano mangyayari sa atin? We just stand still. Amen? So kung tinatanong tayo, ano ba yung meron? Bakit ko kailangan makinig ng salita nyo? If we don't know the word, mangyayari sa atin, we will just stand still, we will just freeze. At kung medyo medyo confident naman tayo, anong pwedeng mangyari kung ang isang Christian ay hindi nagbasa ng scripture niya? We monologue. We just babble endlessly, trying to fill the air. Diba? If you don't know the word, pag may nagtanong sa'yo at medyo confident ka pero hindi mo pa rin nabasa, you just babble words just to fill the air. Amen? But
you will never find the right words because wala yung right word sa atin. Amen? Kaya napaka-importante na basahin natin yung word ni Lord. Amen? Be not too free. Let us not be too free that we stray away from God's intended role for us in this grand story. Amen. I know na lahat tayo dito binigyan tayo ng free will ni Lord, but let's not use this free will at even yung grace ni Lord just to do things dahil gusto natin gawin at kaya natin gawin yung mga bagay-bagay na yun. Amen. I know the grace of God is greater than everything, but let us not abuse it or misuse it. Amen. Amen. So third, so medyo malapit na tayo kasi pangatlo na to. So the world sometimes is too loud. Di ba yung nasa paligid natin? Minsan masyadong malakas, masyadong maingay. Amen? Amen. So, actually, when I was in college, believe it or not, may papakita ko sa inyong picture. When I was in college, I was part of our college's cheering squad. So, nag-cheering squad. Mukha lang pong hindi halata ngayon, pero dati nakakasali ako sa cheering squad. And during competitions, so hanapin niyo na lang po ako dyan. During competitions, ano ginagawa namin? Siyempre, kahit kami nag-cheering, gusto rin namin may nag-cheer sa amin. So, ginagawa namin, nakikikonsyaba kami sa mga professors para pa-attendin din yung mga classmates namin, yung mga friends namin para may additional. So, para din merong mag-cheer din sa amin during competitions. Amen. So, during one of our competitions, ang nangyari, sa sobrang dami ng pina-attend ng mga professors namin, sumobrang lakas na yung sigaw ng mga kaibigan namin na hindi namin narinig kung ano yung tumutugtog na part. Yung pala, nag-start na pala yung music namin, hindi pa namin naririnig. So what happened was, we did not do our routine properly. Na-miss namin yung ibang mga rows, na-miss namin yung mga ibang steps dahil hindi namin narinig dahil sa sobrang lakas ng paligid. So life has a way of making us live loudly. Yet we have to remember that God speaks in a gentle whisper. Amen? Kahit gaano kaingay sa mundo, we have to remember that God speaks in a gentle whisper. Pabulong kung kausapin tayo ni Lord. Amen? Very different from what the world is teaching us. Diba? Sa world, diba, pag napunta kayo ng Divisoria, kung sino yung pinakamalakas, yun yung mapapansin mo. Kung sino may pinakamalakas na sumigaw, yun yung mapapansin mo. But God speaks in a gentle whisper. Very different from what the world is teaching us. So to be able to listen to Him, para makapakinig tayo ng salita ni Lord, ano yung kailangan natin gawin? We have to be intentionally quiet. Amen? Kailangan intentional tayo sa pagiging quiet kasi hindi mo naman mapapatahimik yung buong paligid, di ba? Hindi mo naman masasabi dun sa mga call for prayer sa labas na, huwag muna kayo kasi magdadasal ako. Huwag muna kayo maingay kasi prayer and fasting, ito yung moment na breaking of fast ko, di ba? Hindi natin sila pwedeng sabihan ng ganun. Kaya naman, tayo mismo sa sarili natin, we have to be intentionally quiet. Amen. And alam nyo ba yung best way to be quiet? Nalapit po ako ng isa. Alam nyo ba yung best way to be quiet is through prayer. Amen? At ayun yung ginagawa natin ngayon, di ba? We're doing this sa start of the year, prayer and fasting. Di ba? We quiet ourselves to be able to hear God. Amen? Actually, before, I thought prayer, asking God, yung ako lang yung magsasalita sa Kanya, but praise God kasi, di ba? For His words, sa mga natututunan natin dito, yung sa pag-aaral natin ng Kanyang salita, di ba? We have come to know that prayer is a way of communicating to God. Amen? Communicating with God. So, communicating with God means it is a two-way stream. Amen? So, two-way ang communication with God. Us talking and listening to God, and God also talking and listening to us. Amen? Two-way yun. Hindi lang tayo nagsasalita, hindi lang tayo nakikinig, God also does both. Amen? Prayer helps us quiet ourselves so that we can commune with the Lord. Amen? Dahil kung tayo lang magsasalita, hindi natin maririnig kung ano yung gustong sabihin sa atin ni Lord. Amen? Amen. Diba sa kabataan pa lang natin when we were little, mali pala. Sa kabataan pa lang natin, when we were young, hindi pala when we were little, when we were young, we already learned to pray through the Lord's Prayer in Matthew chapter 6 verses 9 to 13. Ito yung isa sa mga pinakauna nating na nalaman na prayer, di ba? Way of praying. Anong sabi dito? This then is how you should pray, how you should
pray, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. And not lead us into temptation, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and the power and glory forever. Amen. Amen. So to be able to follow the rhythm that God intended for us, we must time and time again talk to God. Amen? Kailangan makipag-usap tayo kay Lord. We have to update Him. Kailangan update natin sa Lord. Lord, ito na yung nangyayari sa akin ngayon. Lord, nandito ako ngayon sa situation na to. Lord, ito yung nararamdaman ko. Lord, ito yung kailangan ko. Bakit? So that God can align us back into His plan. Amen? Kasi kung di malalaman ni Lord kung ano nangyayari sa atin, kung anong kailangan natin, hindi tayo magiging in sync with Him. Amen? So we have to constantly talk to Him. Amen? So that He can instruct us on what we should do on the season of our lives right now, on where we are right now. Amen? Lahat tayo, we started out not knowing how to talk to God. Amen? Di ba? Ano lang, kabisado natin itong mga prayers na ito, kabisado natin, sinasabi lang natin, kasi nga, di ba, sinasabi, okay, mag-pray ka ng ganito karami, ito yung mga i-pray mo. But, Jesus demonstrated it for us in His prayer. First, what should we do? We must acknowledge who God is in our lives. Di ba, paano niya in-acknowledge? Our Father in heaven. Amen? So, kayo na, di ba, we prayed. So, kung maririnig nyo, yung mga nasa tabi nyo, di ba, iba-iba yung calling nila kay Lord eh. Almighty Father, Father in heaven, Lord in heaven, Father God, generous Father. Diba meron tayong kanya-kanyang tawag because we have different relationships with God. Amen? And that is how you should treat talking to God, as if you have a deep relationship with Him. Amen? Kasi wala naman tayong matatago kay Lord. Nakikita niyo na yung kung ano yung nasa puso natin. Amen? So you have to talk to God as if you're talking to one of your parents, closest friend. Amen? Amen. Kaya this prayer and fasting, kung prayer and fasting natin na to, remaining 2 weeks, cast the loudness of the world aside. Ihaan nyo lang yung mga nasa paligid na yan. Take this time to be still. Let's be still. To be quiet in prayer and listen to what God is telling you. Kasi definitely, meron gustong sabihin sa iyo si Lord. Meron gustong sabihin sa atin si Lord. Pero hindi natin naririnig because of the loudness of what is around us. Amen? Amen. So ayan, cast aside the loudness of the world and bask in God's presence through quiet prayers. And lastly, the world will make us too weak. Too weak. So most people nowadays complain of how tired we are. Amen? So naging gano'n na po ba kayo? Nag-complain na po ba kayo kung gaano kayo kapagod? Nasabi niyo na rin po ba na Monday na naman bukas? Ipasok na naman, di ba? Ako minsan nasasabi ko talaga yun eh. Darating talaga yung araw na makakaramdam tayo ng pagod. Every one of us makakaramdam ng pagod. Maybe for different reasons. Maybe because of what is happening to you. Maybe pagod ka because of what people are saying about you. Emotionally, you're tired. Or maybe you're tired because of the things that you can pull yourself out of. Maybe you're tired because of broken relationships. Maybe you're tired because of financial debts. Maybe you're tired because you're sick. Or maybe you're tired because you just experienced the death of a loved one. But as cliche as this may sound, I want you to know that when life beats us down, worship beats us up. Amen? Alam niyo yung kinanta natin kanina, yung desert song, di ba? Sa Song of Praises, when you are in the desert, when you are in a dry land, di ba? Ano yung mga characteristics ng desert? Di ba? Dry, barren, walang masyadong animals, walang masyadong tumutubo. So yun yung song para dito sa line na to, when life beats us down, worship beats us up. Even in your desert season, even your dry season, should worship God. And no one understood this better than David. Amen? If you have time, you can read 1 Samuel chapter 22, pero i-shorten lang natin yan. So, pwede nyo i-highlight sa Bible nyo. 1 Samuel 22, sabi dun sa story na yun, in this story, we find David on the run. So, nagtatago daw si David. Why? Because Saul is trying to kill him. So, he escaped to the cave of Adullam. Amen. So, nagtago daw si David dun sa cave of Adullam. But he wasn't alone there for long. So, nagtago siya dun mag-isa, pero hindi siya naging mag-isa for long because others began coming. So, may mga taong pumunta
men who were in trouble, yung mga tao din na may problema, men who are in debt, yung may mga utang, or men who are discontented. Until David was the captain of about 400 men. So, pag ganun-ganun lang, biglang naging 400 na sila dun sa cave na yun. So, we know that during this time, David is the future king because he was anointed by Prophet Samuel. He has defeated, sino yung na-defeat niya? Yung giant, si Goliath. And yet, kahit na-defeat niya si Goliath, he was hiding out in a cave and not a palace. Likely frustrated with the circumstance. This moment, siguro, naiinis na siya kasi, bakit niya kailangan magtago? Siya nga yung sinabi nga na future king. So the cave of Adullam has become the cave of discontent. But during this time, this is the time that he wrote Psalm 34 verses 1 to 15 actually. So kung may time kayo, you can read it later. Psalm 34 verse 1 to 15. So 1 to 3 lang po yung finlash ko dito. So sabi niya dito, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Amen. With the world beating him down, David still worshiped God. Amen. So kahit napakadami ng problema, kahit nagtatago siya, anong ginawa niya? He still worshiped God. Amen. Because worship is not reminding God of who He is. It is reminding us how great God is. Amen. So again, worship is not reminding God of who He is. Kasi alam niya na yun, hindi na natin siya kailangang i-remind na He is a great God, He is a generous God, He is a loving Father, but it is a way of reminding us of how great our Lord is. Amen. When we worship, during our worship, whether in song, when we worship in our praises, whether we worship during our reading time, whether we worship during our prayer time, we are declaring who He is. Amen. Yun yung ginagawa natin. We are declaring who God is. So, we remember who we are at kumpara kanino tayo. Amen. Amen. So, meron lang ako another short story. So, during one of our trips to Bicol, so nagpunta po kami ng Bicol to do butanding watching. So, sabi dun sa itinerary, mag-swimming daw kami katabi ng mga butanding. So, ayan, sige. So, sabi nila, we only have 2 hours para mag-swimming, magpunta dun sa dagat. So, okay, 2 hours. So, almost 1 hour na, nagbabangka kami. Wala pa rin kami nakikitang butanding. So, yung mga tao, nakatingin sa akin, hindi, joke. Yung mga tao, hindi, payat pa ako nun, syempre. Yung mga tao, naiinis na kasi sabi nila, mag-1 hour na, bakit wala pa rin butanding? So, anong nangyayari? So, naiinis na. Wala kami makita kasi syempre, hindi kami sanay tumingin sa tubig, madilim, malalim, malayo, tas puro ano lang, vast ocean lang talaga yung nakikita namin. So, people are getting frustrated kasi baka na-scam kami, wala naman talagang butanding. Then after a few minutes, the boatman stopped. So, nag-stop yung boatman. Sabi niya, talon na kayo sa tubig. So, tumalon naman kami sa tubig. So, syempre mga kabataan, talon lang kagad na hindi iniisip ko ano mangyayari. And when we were in the water, we forgot all about the vast nothingness. Nakalimutan namin kung ano yung nakikita namin for 1 hour na wala lang, puro dagat lang. Nakalimutan namin yung mga inis namin because we are now swimming alongside a great creation of God. So, hindi kami makapaniwala na, grabe, ganito pala kalaki yung butanding, ganito pala kaganda sa dagat. So, we forgot na kung ano yung mga nakikita namin, lahat ng inis namin kanina. Just like in our Christian lives, worship allows us to descend into the goodness of God. Yun yung ginagawa ng worship para hindi nakakalimutan yung mga, hindi pala nakakalimutan, sorry. Hindi tayo magfo-focus dun sa kung ano man yung nothingness na nakikita natin, dun sa worrisome na nakikita natin, but we focus on the goodness of God. We find peace in the nothingness and vast emptiness that the world is offering. Amen. So, yun yung ginagawa ng worship hindi niya binabago. Ito. Yun yung ginagawa ng worship sa atin. Worship doesn't change our circumstances, but it change our perspective. Yun yung ginagawa ng pag-worship natin kay Lord. Kanina ba, nung kumanta tayo ng mga praise songs, worship songs, di ba?
Hindi naman automatically nawala yung mga kautangan natin, di ba? Hindi naman tayo bigla kagad gumaling. Ito nga ako, masama pa rin pakiramdam. But, it changes our perspective on things. Yun yung binabago sa atin ni Lord. Amen? And malay natin, after ng ating worship service, after ng yung mga pinag-pray natin is masagot na rin. But definitely, worship changes our perspective on things. Amen. David turned the cave of discontent into a cave of praise. And this reminder, ito yung reminder ni Lord dahil sa ginawa ni David The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So ito yung lagi nating tatandaan. The Lord is close to the brokenhearted and He rescues those whose spirits are crushed. Amen. Amen. So, again, uulitin ko, when life beats us down, anong gagawin natin? Worship lifts us up. Amen. So, kung pababa tayo, worship pa rin tayo kay Lord. Amen. So, I have one more verse remaining before we close today's message. Amen. There are so many things that will distract you and pull you away from the natural rhythm that God created for us. Napakadaming bagay. Paglabas pa lang natin dito sa pinto, di ba? Pagpunta pa lang natin dun sa likuran, di ba? Pag-check lang natin sa phone natin, napakadami ng mga bagay na pwedeng mag-pull sa atin away from God's rhythm. Amen? But life will surely move very fast. Amen? Napakabilis ng buhay natin, di ba? We are now on the end of January na kagad, di ba? Last Saturday of January actually today, di ba? 1 week down from our prayer and fasting. New things are coming up. Ang dami nang nangyari sa US, ang dami nang nangyari, di ba? Yung ating taga-US po dito, share sa atin, ang dami nang nangyari sa US, di ba? New rules are being established, ang dami nag-open na salik, di ba? Global power is being shifted this past few days. Napakaraming nangyayari. And just last week ata, I think, I saw yung post ni Joanne ata, yun yung mga dating singles na mga payat-payat pa, di ba? You see, dati, grabe, parang 4 years ago, 5 years ago lang yun, pero halos lahat ng nandun sa picture is, graduate na, hindi na singles, di ba? Nakita ko nga, di ba, si Babe kanina dito, tapos si Joanne yung nag-opening, di ba, yung mga dating singles. Tapos naalala ko pa yung singles kasi kinanta yung Heart of Worship, and I think that's the very first song na pinerform ng singles ministry sa Grace Unlimited nung sixth month celebration ng Grace Unlimited. So, grabe di ba ang daming nangyari. Kaya pala, before, ini-encourage talaga ni na Pastor, ni na Pastora Geraldine, yung mga singles na maging active sa church kasi we didn't know that time na yung pala mga singles na yun pala yung magiging, yung magiging mga tatayo dito sa harapan to be the next one to give glory to God, be the next one to lead people in worship, di ba? We see now si Rain, di ba? Siya ngayon yung nag-lead ng prayer, di ba? Si Joanne nag-lead ng worship, di ba? Si Babe, ayan, nag-lead ng worship. Tapos, eto, nag-share tayo ng word ni Lord. So, praise God kasi yun pala yung intended na gustong gawin ni Lord. Kaya naman I encourage yung mga singles po ngayon. So, I think maraming singles. So, it's a different batch of singles, but the same God that we are serving. Kaya naman I encourage every one of us na pa rin tayo, let's be enthusiastic in serving the Lord. I know na ang simula ay mahirap kasi we too are shy sa pagharap dito sa harapan, but just remember na si Lord talaga yung tutulong sa atin. God will empower us. His grace will give us the strength, the boldness, the talent para ma-share yung kanyang word. Kaya huwag tayong mahiya, huwag tayong ang kailangan lang ni Lord sa atin is yung ating willingness to be used by God. Amen. So, hindi natin sure. Malay natin, di ba? Susunod, kayo naman yung makikita natin dito sa harapan. Kaya, just let God use you mightily. Amen. So, hindi lang yun para sa singles, even dun sa mga wala pang mga ministries sa atin. So, I encourage you. So, let God use you. Amen. People are becoming too free to detach from God's intended work for us. Diba ganun yung mga nangyari? Masyado ng yung mga tao ngayon na people are putting their faith on things that are temporary. Amen? So ganun yung mga nangyayari sa atin ngayon. We put things on temporary stuff. We put our future in temporary stuff because they have the will to do so. Yun meron tayong kakayanan na gawin yung mga bagay na yun. Amen? But hindi dahil kaya natin gawin yung mga bagay na yun, we will not rely on God. Amen?
We have the free will, but we still need to ask God on what we should do with our free will. Amen? The loudness of the world, di ba, nakaka-drown. The loudness of the world is drowning the whispers of God into oblivion. Dahil sa sobrang lakas ng mga sinasabi ng nasa paligid natin, hindi na natin naririnig si Lord na para bang dahil, di ba ganun yung nangyari ngayon? Dahil eto yung matunog, dahil eto yung malakas, dahil eto yung sumisigaw, sila yung dapat sundin. But let us remember that God speaks to us through whispers. Amen? And our weakness, yung weakness natin, yung tiredness natin, yung pagod natin, makes us feel like we need to keep to ourselves. Diba? Dahil sa sobrang pagod natin, sa bahay na lang ako, magpapahinga na lang ako, ayoko nang lumabas. But let us be reminded that God is the one who will restore our health, restore our energy. Amen? So let today's message be a reminder that the rhythm of God is still out there. Still within us. Nandyan pa rin yung rhythm ni Lord eh. We only need to be still. We only need to be quiet. We only need to be intentional in looking and listening for it. Kailangan intentional tayo kasi kung hayaan nating ma-drown tayo ng mga nasa paligid natin, hindi na natin maririnig talaga si Lord. Kaya naman we have to be intentional in looking and listening for God's Word. For my last verse, sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, for God is working in you, in every one of us. God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Amen. Ginagawa ni Lord. Si Lord mismo yung kumikilos sa atin para gawin yung mga bagay na nakakapag-please sa Kanya. The only thing that we can do is we have to let Him, intentionally let God use us. Amen? Kasi kahit ano pang sabihin ng mundo, God is still working in you. Kahit ano pang ibulong ng mundo, God is still working in you. You have to intentionally seek Him and hear Him. Amen? So let this year's prayer and fasting help us to be in sync with God's rhythm. Amen? Gamitin natin itong moment na to in our quietness, during our prayer, to be in sync, to be in line with God's rhythm. So we have to keep the beat that we started. Amen? Nasimulan na natin yung beat na kay Lord eh. Simulan na natin. So let's patuloy lang natin to. Let's keep the beat that we started, longing to be in His presence, studying His Word, having a deep relationship with Him. Let's just continue this. Let us keep the momentum. Keep lang natin yung momentum that we have started. Don't let the Word drag you back out. Huwag nating hayaan na i-drag out tayo ulit ng mundo. But let the strong hands of God, our Almighty Father, hold firmly on to us. Amen? Hayaan natin si Lord ang humawak sa atin at huwag tayo kay Lord kasi may tendency sa tayong bumitaw. Hayaan natin na magpahawak tayo kay Lord. Amen? Keep the beat, keep the faith, keep His grace, keep Jesus. Amen. So can we all stand? Amen. And let us